Ito po mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating YouTube channel. Gusto ko lang i-share po sa inyo itong 10 mga dating senador mga kababayan na kandidato uli ngayon bilang senador at gustong magpapili po sa inyo. Pero sa tingin ko, ang 10 ito ay walang pag-asang mananalo mga kababayan. At kabilang po sa mga tinatawag po natin na mga laos na mga kababayan. Ito po, isa-isahin po natin mga kababayan at papaliwanag ko po sa inyo bakit po natin nasabi na mga laos na po ang mga ito mga kababayan. Ito po, number 1 si Tito Soto mga kababayan. Si Tito Soto ay napakatagal na pong panahon na naging senador po ito. Halos 24 years po ito mga kababayan. Noong 1992 hanggang 2004, bumalik 2010 hanggang 2022 po mga kababayan. At siya po ang may hawak sa record na longest serving senator mga kababayan. Kasama po ni Lorenzo Tañada at Franklin Drilon mga kababayan. Napakatagal po nitong si Tito Soto mga kababayan. Pero ngayon, ito na po ang katapusan mga kababayan. Hindi na po makakalusot ang Tito Soto mga kababayan kasi kumampi po sa kinamumuhian ng maraming Pilipino. Doon po sa grupo ng alyansa mga kababayan, sa admin na talagang masasabi po natin na galit na galit po ang mga tao. Kaya ito po ang dahilan bakit ang Tito Soto ay masasabi po natin na hindi na po ito mananalo at kabilang sa mga tinatawag po nating laos na mga kababayan. Yan po ang aking nakikitang dahilan. Kaya si Tito Soto ay laglag po ito mga kababayan. At ang pangalawa si Ping Lacson mga kababayan. Si Ping Lacson ay 2001 naging senador hanggang 2013. Tapos noong 2016 hanggang 2022, 18 years po ito mga kababayan si Ping Lacson. At kabilang din po ito sa grupo ng alyansa mga kababayan na talagang kinamumuhian ng maraming Pilipino. Kaya masasabi ko po na itong dating senador na ito na malakas dati, kabilang po ito sa malakas mga kababayan. Nakapwesto po ito dati noong 2016, number 4 po ito, nakakuha ng 16.9 million votes mga kababayan. Pero sa tingin ko, ito na po ang katapusan. Hindi na po ito makakabalik sa Senado mga kababayan kasi kabilang sa alyansa, sa grupo ng admin na kinamumuhian ng maraming Pilipino. Itong si Lacson at si Tito Soto ay magsama-sama po sila mga kababayan na matatawag po nating laos na at hindi makakapasok sa Senado ngayong taon na ito. Oh no! At ito pang tatlo mga kababayan, Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan noong 2016, number 8 po ito mga kababayan. Nakakuha ng 15.9 million votes. At yung termino po niya, 2001 hanggang 2013. 2016 hanggang 2022. Magkasama po sila ni Ping Lacson mga kababayan. 18 years din po ito si Kiko Pangilinan sa Senado. Noong 2022 tumakbo bilang presidente. Laglag mga kababayan. Panalo po ng Uniteam Bongbong Sara Uniteam mga kababayan. At ngayon gustong bumalik sa Senado, gustong magpapili. At sa tingin ko wala na pong pag-asa ito mga kababayan. Kabilang ito sa matatawag po natin na mga laos na senador. At ito pang-apat si Manny Pacquiao mga kababayan, lalo na po ito. Si Manny Pacquiao 2016 na pwesto po number 7, nakakuha po ng 16 million votes mga kababayan. Nakachamba lang po ito, kasagsagan po ito ng kasikatan niya sa boxing mga kababayan. Kaya napili po ito
bilang senador. At ngayon gustong bumalik sa Senado at doon din sumama sa grupo ng alyansa na kinamumuhian ng maraming Pilipino. Kaya itong si Pacquiao ay maiksi pa lang yung termino po niya sa Senado ay masasama na po agad sa mga laos na senador at walang pag-asang mananalo. Okay? At ito, panglima mga kababayan, itong si Lito Lapid na dati sinasabi ko po na sa inyo na mahirap po talaga talunin itong si Lito Lapid mga kababayan. Pero ngayon malinaw na po na bagsak po ito. Kasi hindi na po panahon ng aksyonan po ito. Si Lito Lapid noong 2019 na pwesto sa number 7, nakakuha po ng 16 million votes. Number 7 po ito. Nasa gitna po siya mga kababayan. Pero ngayon kasama sa alyansa ay sigurado na laglag na po ito mga kababayan. Kitang-kita naman po natin na talagang galit na galit ang maraming Pilipino sa kasalukuyang admin ngayon mga kababayan. Kaya yan po ang dahilan bakit masasama ang Lito Lapid sa mga matatawag po nating laos na dating senador mga kababayan. Okay? At ito panglima si Bong Revilla, lalo na po ito mga kababayan. Bong Revilla 2019 number 11 po nakakuha ng 14.5 million votes mga kababayan. Okay? Muntikan na po ito na hindi makapasok sa Magic 12. Minsan nakapwesto po ito sa number 12 mga kababayan. Kaya noon pa lang mahina na po itong si Bong Revilla mga kababayan. Lalo na po ngayon na kahit saang lugar mag-ikot-ikot kasama ni Manny Pacquiao ay hindi pinapansin ng maraming Pilipino. Lalo na po dito sa Visayas mga kababayan na talagang sinusuka po ang kanilang grupo mga kababayan. Kaya itong si Revilla, itong si Lito Lapid, hindi na po panahon ng action star ngayon mga kababayan. Okay? Ang panahon po ninyo ay lumipas na. Kaya kabilang po kayo sa mga laos na dating senador. Oh no! At ito po, pang pito si Pia Cayetano mga kababayan. 2019 naging number 4 po ito, nakakuha ng 19.6 million votes mga kababayan. Okay? Malakas po itong si Pia Cayetano. Kaya lang ngayon, kasama sa alyansa, kasama sa kinamumuhian ng maraming Pilipino. Kaya yan po ang dahilan bakit kasama ka sa malalaglag at laos na dating senador. Okay? Oh, no! At ito po ang kasunod mga kababayan, number 8, Bam Aquino. Si Bam Aquino ay talagang hindi po papasok ito mga kababayan. Noong 2019, si Bam Aquino naging number 14 sa pwesto, nakakuha po ng 14 million votes. Hindi po ito nakapasok sa Magic 12 mga kababayan. Kaya dati na po itong talunan, mas lalo na po ngayon mga kababayan. Kaya itong si Bam Aquino ay wala po talagang pag-asa ito makabalik mga kababayan. Okay? At number 9, itong si Tol Tolentino mga kababayan na noong 2019, number 9 po ito mga kababayan, nakakuha po ng 15 million votes. Nasa dulo din po ito, number 9. Lalo na po ngayon, kasagsagan po ng kalakasan po ng Team Duterte, itong PDP laban, wala na pong pag-asa itong Tol Tolentino mga kababayan na kasama pa sa nag-ikot-ikot ni Pacquiao at ni Revilla sa Visayas na hindi pinapansin mga kababayan. Okay? Kaya Tol Tolentino kabilang sa mga laos na dating senador. Okay? At panghuli po mga kababayan, itong si Amy Marcos. Ito po yung pinakasikat ngayon na tinatawag po nilang mangga mga kababayan. Na dating taga-alyansa, umalis, kumampi sa mga Duterte, nagpakitang gilas. Kaya lang hindi po sapat yun mga kababayan. Mas lalo lang pong nagagalit ang maraming Pilipino sa mga pinagagawa nitong si Amy Marcos. Okay? Kasi kulang sila sa tiwala at sinasabi po nila na never again sa mga Marcos mga kababayan. Kaya ayaw na daw po nila na magpabudol uli mga kababayan. Okay?
Yan po ang 10 mga dating senador na masasabi po natin na walang pag-asang mananalo mga kababayan at kabilang sa mga laos na mga dating senador. Okay, ulitin po natin. Tito Soto, Lacson, Kiko Pangilinan, Manny Pacquiao, Lapid, Revilla, Pia Cayetano, Bam Aquino, Tolentino, Amy Marcos mga kababayan. Yan po ang 10 mga dating senador mga kababayan na wala na pong pag-asa na makabalik sa Senado at matatawag po natin na laos na mga dating senador at kabilang sa mga napupulutin doon sa yan lang po mga kababayan. Ano po sa tingin nyo? Tama po kaya itong opinion at mga pananaw kong mga kababayan? Sang-ayon po ba kayo sa mga sinasabi ko na itong nabanggit kong 10 mga dating senador ay hindi na po makakabalik sa Senado mga kababayan? Paki-comment na lang sa baba mga kababayan. Okay?